Nabulabog ang Maynila. Sa likod ng mga masisikip na eskinita at simpleng bahay, sinalakay ng mga pulis ang isang pagawaan ng longganisa na matagal nang bumabaha sa mga palengke dahil sa murang presyo at kakaibang lasa. Mukhang normal ang lahat hanggang sa isang natuklasan ang nagbunyag ng nakakakilabot na katotohanan tungkol sa pangunahing sangkap na ginagamit nila. Kung ang kinakain mo sa loob ng mahabang panahon ay hindi pala tulad ng nakasulat sa pakete, saan nga ba talaga galing ang karning iyon? Ang pangalan ko ay Efren. Matagal ko nang natutunan na sa Maynila, ang krimen ay bihirang dumating na may nakakatakot na mukha. Mas madalas itong nagbabalak kayo bilang bahagi ng araw-araw na buhay, humahalo sa ingay ng mga motor sa umaga, sigaw ng mga tindero, at amoy ng prito na nakakapit sa hangin. Nang umagang iyon, nakatayo ako sa gilid ng isang palengke, nakatingin sa hilera ng mga tindahan ng processed meat na nagsisimula ng dumami ang tao. Walang police line, walang sigaw ng biktima, tanging mga kulay rosas na longganisa na nakasabit ng maayos at ibinebenta sa presyong sobrang mura para sa isang lungsod na ganito kalaki. Simple lang ang report na nagdala sa akin dito. Ilang mamimili ang nagreklamo ng pagkahilo at pagsusuka matapos kumain ng longganisa mula sa isang partikular na gawang bahay na brand. Sa administratibong usapan, ang kasong ito ay dapat hawakan ng City Health Office. Gayunpaman, hindi ko maipaliwanag kung bakit tumanggi ang kutob ko na huminto doon. Matagal na akong nasa serbisyo para malaman na ang maliliit na kajanggalan ay madalas na nagiging pinto patungo sa isang bagay na mas malaki. Nagpakilala ako bilang isang opisyal na nagsasagawa ng routine data collection. Sinalubong ako ng mga tindero ng ngiti na may halong pag-iingat. Mula sa maikling pakikipag-usap, nalaman ko na isang pangalan ang paulit-ulit na tinutukoy bilang pangunahing supplier, isang key production house sa isang siksikang residential area. Nasa isang masikip na eskinita ito na kahit ang delivery van ay kailangang umatras ng ilang beses para lang makalabas. Pinuri nila ang kalidad nito, sinasabing malinamnam ang lasa at kakaiba, ngunit hindi nila maipaliwanag kung ano ang nagpapa-espesyal dito. Bumili ako ng ilang piraso ng longganisa at inilagay ito sa isang plastic evidence bag. Nang hawakan ko ito, ang tekstura ay masiksik kaysa sa karaniwan kong nakikita. Hindi ito ebidensya, impresyon lang. Ngunit bilang pulis, natutunan kong pahalagahan ang impresyon ng kasing seryoso ng datos. Sa gitna ng kwentuhan, bumulong ang isang tindero na ang delivery ay laging dumarating ng madaling araw, walang opisyal na label at walang malinaw na address ng gumawa. Sinabi niya ito sa tonong parang normal lang ang lahat. Nang tanghali, bumalik ako sa presinto na puno ng tanong ang isip. Binuksan ko ang mga report ng mga nawawalang tao na nakatambak sa mesa ng archives. Walang direktang koneksyon. Iba-iba ang mga pangalan, random ang mga background. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nagmula sa parehong lugar kung saan naroon ang ruta ng distribusyon ng murang longganisa. Minarkahan ko ang mapa gamit ang pentel pen, gumawa ng maliliit na bilog na dahan-dahang bumubuo ng pattern. Inakala ng mga kasamahan ko na masyado akong nag-o-overthink sa konklusyon. Tinawag nila akong sinabing dapat akong mag-focus sa mga kasong may malinaw na biktima. Hindi ako nakipagtalo, may basehan ang pagdududa nila. Pero may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa akin, ang amoy. Nang maghapon, dumaan ako sa eskinita kung saan naroon ang pagawaan. Mula sa labas, mukha itong karaniwang bahay. Kusam na dingding, mababang bakal na bakod, at tunog ng electric fan mula sa loob. Pero nang tumayo ako doon ng medyo matagal, may malabong amoy bakal na humalo sa mga pampalasa. Hindi ito amoy ng nabubulok, kundi isang bagay na malamig at banyaga. Hindi ako pumasok. Hindi pa. Itinala ko lang ang address at oras ng aktibidad at piniling umatras bago magdulot ng hinala ang presensya ko. Nang gabi sa masikip kong staff house, sinubukan kong matulog. Pero ang imahe ng mga longganisang nakasabit ng maayos ay patuloy na lumalabas. Naalala ko ang mga mukha sa report ng mga nawawalang tao, ang iba ay wala pang ang litrato. Napagtanto ko ang isang bagay na nagpabigat sa dibdib ko. Kung tama ang kutob ko, ang kasong ito ay hindi tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa mga taong dahan-dahang naglalaho ng walang ingay. Hindi ito nagtapos sa malaking diskobre o pag-aresto agad. Isa lang itong personal na desisyon. Nagpasya akong ituloy ang investigasyon.
Kahit walang opisyal na utos, kahit delikado sa sarili kong karera. Sa Maynila, ang krimen ay madalas nagtatago sa likod ng mga pinakakaraniwang bagay. Ang trabaho ko ay siguraduhing hindi na ito mananatiling tago. Nang umagang iyon, parang mas masikip ang Maynila kaysa sa karaniwan. Ang desisyong ginawa ko kagabi ay nagpagao sa mga hakbang ko na mas maingat, pero mas matapang din. Hindi na lang ako basta nakakaamoy ng kakaiba, sinimulan ko na itong sundan. Walang official mission order, walang backup, bumalik ako sa lugar ng paggawaan na dati ko lang tinatanaw sa malayo. Agad na sumalubong ang matinding tensyon. Isang puting delivery van ang lumabas mula sa masikip na eskinita habang kulay abo pa ang langit. Natatakpan ng putik ang plaka at mahina ang ilaw sa likod. Sinundan ko ito mula sa ligtas na distansya, nakihalo sa daloy ng mga sasakyan sa umaga. Hindi ito pumunta sa malaking palengke tulad ng una kong hinala. Lumiko ito papunta sa isang lumang bodega na ang ilang gusali ay inabandona na. Pinarada ko ang sasakyan ko at naglakad na lang. Mula sa likod ng pader na may mga bitak, nakita ko ang mabilis at tahimik na pagbababa ng karga. Walang sinboard ng kumpanya, walang uniforme, tanging mga lalaking may pagod na mukha na nagtatrabaho ng walang imikan. Isa sa mga sako na ibinababa ay napunit sa ilalim. Mula doon, tumulo ang maitim na likido sa sementadong sahig. Ang amoy na lumabas ay hindi na lang basta amoy pampalasa. Kumuha ako ng litrato hanggat kaya ko. Masyadong malakas ang tibok ng puso ko para sa isang pulis na sanay na sa mga delikadong sitwasyon. Nang lumingon ang isa sa kanila sa direksyon ko, agad akong umatras. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kasong ito, naramdaman kong talagang binabantayan ako. Nang tanghali, kinausap ko ang staff na nagtatala ng mga namatay sa isang pampublikong ospital. Hindi ko binanggit ang longganisa, hindi ko rin binanggit ang paggawaan. Tinanong ko lang ang data ng mga bangkay na walang pagkakakilanlan na hindi kailanman kinuha ng pamilya. Nanlamig ang batok ko sa sagot na nakuha ko. Tumaas ang bilang nitong mga nakaraang panahon at karamihan ay nauwi sa cremation base sa desisyong administratibo. Sa puntong ito, umabot sa sukdulan ang tunggalian sa loob ko. Bilang pulis, nakatali ako sa procedure. Bilang tao, kaharap ko ang posibilidad ng isang krimen na kasalukuyang nangyayari. Kung maghihintay ako ng masyadong matagal, mas maraming buhay ang maaaring maglaho ng hindi natatala. Pero kung kikilos ako ng padalos-dalos, ang imbestigasyong ito ay pwedeng matigil bago pa man ito tunay na magsimula. Isang superior na hindi ko inaasahan ang nagpatawag sa akin at kinwestiyon ang mga aktibidad ko sa labas ng aking opisyal na report. Patag ang tono niya, pero ang mga mata niya ay nagpapahiwatig ng babala. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Tumigil ka, o kahit paano ay huwag kang umagaw ng atensyon. Tumango ako, nagkunwaring sumusunod habang itinatago ang kopya ng mga tala na naipon ko na. Nang gabing iyon, bumalik ako sa mesa ko ng mag-isa. Nakalatag ang mapa ng Maynila na puno ng mga marka at linya na ngayon ay magkakaugnay na. Hindi na ito serya ng mga nagkataon lang. Ito ay pattern at ang pattern ay laging nangangahulugan ng intensyon. Hindi nito ako binigyan ng tiyak na sagot, ngunit binigyan ako nito ng isang bagay na mas mapanganib, paniniwala. Alam kong nakalayo na ako ng hakbang para umatras pa. Ano man ang nakatago sa likod ng murang longganisa na iyon, bumaon na ang mga kuko nito. Ang tungkulin ko na lang ngayon ay isa, hawakan ang katotohanan bago ito muling maglaho. Mula nang lumipat ang imbestigasyon sa teritoryo ng mga nawawalang tao, ang pagtulog ay hindi na pangangailangan, kundi luho na lang. Ang kabanatang ito ay hindi nagsimula sa amoy o sa anino ng bodega, kundi sa tumpok ng mga lumang folder sa archives ng presinto. Doon ko natagpuan ang ibang mukha ng Maynila, hindi matataas na gusali o maingay na palengke, kundi mga pangalang tila hindi kailanman tunay na nabuhay sa mata ng sistema. Humingi ako ng access sa data ng mga report ng pagkawala na matagal nang itinuturing na low priority cases. Mga matatanda na walang pamilya, mga dayo na walang permanenteng tirahan, mga manggagawang arawan na palipat-lipat. Hindi sila nagdulot ng atensyon sa publiko, walang missing posters, walang balita. Ngunit nang ayusin ko sila base sa huling lokasyon kung saan sila nakita, ang mga pulang linya sa mapa ko ay lalong dumami sa paligid ng ruta ng distribusyon na minarkahan ko noon. Ang rurok ng emosyonal na pressure ay narito,
hindi sa anyo ng pisikal na banta, kundi sa realisasyon. Napagtanto ko na sa buong panahong ito, naglalakad ako kasabay ng isang malaking butas sa sistema. Ang mga nawawala ay hindi dinukot ng marahas sa kalsada, kundi dahan-dahang hinigop ng kawalan ng pakialam. At anumang krimen na nagsasamantala sa butas na iyon ay ang krimen na pinakamahirap sugpuin. Sinimulan kong bisitahin ang mga lugar kung saan huling nakita ang mga biktima. Ilalim ng tulay, masisikip na paupahan, murang transient house na binabayaran araw-araw. Mula sa isang lokasyon patungo sa iba, nakarinig ako ng pare-parehong kwento. May inalok ng pansamantalang trabaho, binayaran ng cash nang hindi kailangan ng gi. Walang pilitan, walang karahasan sa simula, tanging pangako ng pagkain at sweldo. Sa isang halfway house, isang volunteer ang nakakilala sa isa sa mga pangalan sa listahan ko. Natatandaan niya ito ng malinaw o hindi dahil espesyal ang mukha nito, kundi dahil madalang itong magsalita at laging tumatangging magpalitrato. Ang huling sinabi nito bago umalis para magtrabaho ay umaalinggaw pa rin sa isip ko. Sabi niya gusto niyang mawala muna sandali para hindi makaabala kahit kanino. Ang pangungusap na iyon ay humampas sa akin ng mas masakit kaysa sa kahit anong banta. Nagsimula akong makaramdam ng galit na mahirap kontrolin. Hindi galit na sumasabog, kundi galit na namumuo, mabigat at malamig. Ang bawat pangalan ngayon ay hindi na lang data entry, kundi isang taong umasa. At ang pag-asang iyon, sa hindi malamang paraan, ay nagtapos sa lugar na hindi nila kailanman inakala. Bumalik ang pressure mula sa loob. Ang hiling ko na buksan muli ang ilang lumang kaso ay tinanggihan ng walang detalyadong paliwanag. Alam kong hindi lang ito tungkol sa procedure. May takot na buksan ang isang bagay na masyadong malalim. Hindi ko sila lubusang sinisisi, pero hindi rin ako pwedeng tumigil. Ito ang punto kung saan tumigil ako sa pagtingin sa kasong ito bilang trabaho. Naging personal na pasanin ito. Hindi na lang ako naghahabol ng salarin, kundi sinusubukan kong ibalik ang pag-iral ng mga taong nabura na, kahit sa pamamagitan man lang ng katotohanan. Nang bumaba ang gabi, tumayo ako sa rooftop ng gusali ng opisina, nakatanaw sa lungsod na hindi kailanman tunay na natutulog. Sa ibaba, ibinebenta pa rin ang murang longganisa. Kumakain pa rin ang mga tao ng walang hinala. At napagtanto ko na ang krimeng ito ay nabubuhay dahil hindi ito nakikita. Ang kabanatang ito ay hindi nagtapos sa bagong revelasyon, kundi sa pagbabago sa sarili ko. Hindi na ako nagdududa kung karapat-dapat bang ituloy ang investigasyon. Alam ko ang isang bagay ng may katiyakan. Sino man ang nasa likod ng lahat ng ito ay pumili ng maling biktima. At hindi ako titigil hanggat hindi nakakakuha ng nararapat na katapusan ang mga pangalang walang mukha. Sa yugtong ito, nagbago na ang anyo ng investigasyon. Hindi na ako naglalakad mag-isa na sumusunod sa malabong bakas. Ngayon, may isang tao mula sa loob ang nagsimulang kumilos papunta sa akin. Ang kabanatang ito ay hindi nagbuka sa pamamagitan ng aksyon ko, kundi sa isang anonymous text message na pumasok sa personal kong cellphone bago magmadaling araw. Maikli ang laman, walang bati, walang banta. Isang pangungusap lang na nagpatigil ng hininga ko. Tumigil ka sa pagtingin mula sa labas kung gusto mong malaman ang lahat. Alam kong pwedeng patibong ito. Pero tinuruan ako ng karanasan na ang sindikatong kriminal na ganito kalaki ay bihirang magkalamat dahil sa pressure sa labas. Bumibigay ito dahil sa maliliit na boses sa loob nito. Itinago ko ang cellphone, nagkunwaring normal ang araw ko, at kumilos ayon sa instruksyon na ipinadala ilang oras ang lumipas. Ang tagpuan ay hindi bodega, hindi pagawaan, kundi isang maliit na kapihan sa gilid ng riles ng tren. Maingay ang paligid, puno ng sapaw-sapaw na usapan. Tamang lugar para magtago ng sikreto. Doon ko nakilala ang isang lalaki na ang pangalan ay nakikita ko lang sa mga dokumento ng distribusyon. Karaniwan ang mukha, luma ang damit, at nanginginig ang kamay ng hawakan ang tasa. Hindi niya tinawag ang sarili bilang saksi, tinawag niya ang sarili bilang survivor. Mula sa pananaw ko, mas mabigat ang salitang iyon. Nagkwento siya sa patag na tono tungkol sa papel niya bilang kontak sa distribusyon, tungkol sa kung paanong noong una ay akala niya nagtatrabaho lang siya para sa isang illegal meat producer. Dahan-dahan, ang mga detalyeng ibinunyag niya ay bumuo ng larawan ng sindikato na mas malupit at organisado kaysa sa hinala ko. Dito nangyari ang rurok ng intelekwal na tunggalian.
Hinarap ko ang impormasyon na kapag may isang nabokah lang, pwedeng maging kapalit ang buhay ng taong kaharap ko. Ibinigay niya ang kopya ng mga transaction records, alternatibong ruta ng delivery, at listahan ng mga pangalan na hindi kailanman lumabas sa opisyal na dokumento. Inamin din niya ang isang bagay na nagpatahimik sa akin ng matagal. Tumutulong siya sa distribusyon habang lihim na nangongolekta ng ebidensya, umaasang balang araw ay may otoridad na handang makinig. Hindi ako naniwala agad. Hindi pwede. Pero bawat detalyeng binanggit niya ay tugma sa mga natuklasan ko noon. Ang mga piraso ng puzzle na magkakahiwalay noon ay nagtutugma na ngayon. Ang galit ko ay naging matalas na focus. Hindi na ito tungkol sa paghihinala, kundi pagpapatunay. Tumaas ang pressure nang ma-realize ko na limitado ang oras namin. Sigurado ang lalaki na pinaghihinalaan na siya. Bawat minutong lumilipas ay dagdag na panganib. Kailangan kong magdesisyon agad, protektahan siya ng impormal o umatras para sa sariling kaligtasan. Ang totoo, wala naman talagang pagpipilian. Pinili ko ang una. Ipinakita ng kabanatang ito ang pagbabago sa estratehiya ko. Sinimulan kong buuin ang opisyal na investigasyon na may matibay na basehan ng hindi ibinubunyag ang source. Kumilos ako ng maingat, sinisigurong bawat hakbang ay nakatala ng maayos. Sa likod ng katahimikan ng prosedur, alam kong nalampasan na ang guhit. Alam ng sindikato na may nagsisimula ng magsalita. Ang yugtong ito ay hindi nagtapos sa raid o bukas na pag-amin. Nagtapos ito sa isang tahimik na kasunduan sa pagitan ko at ng source ko. Kasunduan na marupok, pero sapat na matibay para ianigin ang pundasyon ng krimen na matagal nang nakatago. Iniwan ko ang kapihan na iyon na may isang kasiguraduhan. Nagbago na ang laro at wala nang atrasan. Mula nang mabuo ang tahimik na kasunduan, nagbago ng tuluyan ang paraan ng trabaho ko. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa habulan o sikretong pagkikita, kundi tungkol sa pagbuo ng kahulugan mula sa kaguluhan. Tumigil muna ako sa paggalaw sa field at pumasok sa pinakatahimik na yugto ng investigasyon. Pagbabasa, pag-ugnay at pag-unawa. Sa masikip kong opisina, inayos ko ang lahat ng impormasyon na nakolekta ko. Tala ng transaksyon mula sa source sa loob, report ng mga nawawalang tao, ruta ng distribusyon, data ng ospital, hanggang sa schedule ng delivery na hindi kailanman nakalista sa opisyal na dokumento. Idinikit ko ang lahat sa malaking board. Mula sa malayo, mukha itong mapa ng digmaan, puno ng linyang X at pulang marka. Sa malapitan, kahawig ito ng isang bagay na mas nakakatakot. Sistemang tumatakbo ng maayos sa ibabaw ng pagdurusa ng tao. Walang pagsabog ng gulo sa simula ng kabanatang ito. Dahan-dahang tumataas ang tensyon parang presyon ng dugo na tumataas ng hindi namamalayan. Narealize ko na ang sindikatong ito ay hindi kumikilos ng basta-basta. Bawat tao ay may limitadong papel. Bawat ruta ay may reserba. Bawat lokasyon ay may expiration. Walang malaking pangalan na nakatayo sa harap. Lahat ay gumagalaw tulad ng maliliit na gulong na sumusuporta sa isa't isa. Dito ko naintindihan ang isang mahalagang bagay. Ang pangunahing salarin ay hindi lang simpleng malupit na individual, kundi isang arkitekto ng sistema. Isang taong nakakaintindi sa batas, logistics, at kahinaan ng administrasyon. At ibig sabihin nun, ang maliit na pagkakamali mula sa akin ay pwedeng gamitin para burahin ang bakas habang buhay. Nagsimula nang kumain ang mental pressure. Bihira na akong umuwi sa tamang oras. Tuloy ang takbo ng isip ko kahit patay na ang ilaw sa kwarto. Sinimulan kong itala ang maliliit na detalye na dati ay binaliwala ko. Oras ng operasyon na hindi normal, sobrang gasto sa kuryente sa production house, pagkakaiba sa bigat ng kargamento na hindi makatwiran. Lahat ng iyon ay nagpatibay sa iisang konklusyon. Hindi ito bagong operasyon. Matagal na itong nangyayari, marahil ay sobrang tagal na. Kailangan ko ring gampanan ang dobleng papel sa harap ng mga kasamahan ko. Nagpakita ako bilang pulis na masunurin at maayos. Sa likod nun, nagtatago ako ng kopya ng data sa hiwalay na lugar bilang paghahanda sa pinakamalala. Wala akong pinagbibintangan sa loob, pero tinuruan ako ng karanasan na huwag lubusang magtiwala sa katahimikan. Naka-highlight sa kabanatang ito ang isolasyon. Walang mahabang dialogo, walang madramang pagkikita. Ako lang at ang mga datos. Pero doon mismo lumabas ang pinakamabigat na pasanin.
Bawat linyang iginuhit ko sa mapa ay tila humihingi ng pananagutan. Kung mali ang basa ko, pwedeng magpatuloy ang sindikatong ito gamit ang bagong mukha. Bago matapos ang kabanata, naabot ko ang isang punto ng kalinawan. May isang lokasyon na laging lumalabas bilang huling buhol. Hindi production site, hindi bodega, kundi isang ordinaryong bahay na hindi kailanman naitala bilang bahagi ng supply chain. Masyadong malinis sa dokumento ang bahay na iyon, masyadong tahimik sa atensyon. Nagtapos ang yugtong ito sa isang desisyong strategic, hindi aksyon. Nagdesisyon akong itigil ang lahat ng galaw sa field at mag-focus sa pagbuo ng legal na basehan na hindi mababali. Alam kong ang susunod na hakbang ang magiging desisibo. Kung mali ako, guguho ang lahat ng inipon ko. Kung tama, mawawalan ang sindikato ng kaisa-isa nilang proteksyon. Isipin mo, sa yugtong ito, ang investigasyon ay hindi na nagtatago sa likod ng papel at mapa. Nagsisimula na itong humingi ng mas mabigat na bagay. Pagtanggap sa katotohanan na ayaw malaman ni numan. Nagsimula ito nang sa wakas ay buksan ko ang resulta ng laboratory examination na matagal kong hinintay ng maihalong kaba. Dumating ang dokumento ng walang seremonya, nakalagay sa manipis na brown envelope gaya ng ibang routine report. Pero ang laman nito ay bumago sa pananaw ko sa buong kaso. Walang terminong walang emosyonal na pangungusap. Tanging serye ng biological findings na nagsisiguro sa iisang bagay. Ang raw material ng longganisa ay hindi galing sa hayop. Matagal akong nakaupo, hinayaan ang mga salita sa papel na tumago sa depensa ko. Sa buong panahong ito, gumagalaw ako ng may rasyonal na pagpapalagay, dumidistansya para hindi mahulog sa wild speculation. Ngayon, nawala na ang distansyang iyon. Ang natira na lang ay ang hilaw na katotohanan na mahirap lunukin. Walang habulan o direktang banta sa kabanatang ito. Ang gulo ay internal at malalim. Nagsimula akong questionin ang hangganan ng profesionalismo at pagiging tao. Bawat pangalang walang mukha na nahanap ko sa chapter 3 ay may posibilidad na ngayong magkaroon ng katapusan na mas nakakakilabot kaysa sa una kong hinala. Ipinatawag ako para dumalo sa closed-door meeting kasama ang forensic unit at ang kasamang piskal. Tahimik ang kwarto. Puno lang ng tunog ng aircon at mga pahinang dahan-dahang binubuklat. Walang nagulat pero wala ring handa. Nagkasundo kami na dapat hawakan ang kasong ito ng may matinding pag-ingat. Ang isang leak ng impormasyon ay pwedeng magdulot ng malawakang panik. Tumaas ang pressure sa akin sa paraang pino pero tuloy-tuloy. Nagsimula akong makaramdam na binabantayan ako, hindi lang ng sindikato, kundi pati ng sistemang takot sa resulta ng rebelasyon. Bawat hakbang ko ay dapat may nakasulat na katwiran. Bawat desisyon ay dapat kayang panagutan ng patong-patong. Sa gitna ng lahat ng iyon, nagsimula akong makaranas ng epekto na hindi nakatala sa report. Ang amoy na dati ay malabo lang ay tila na natili na sa alaala ko. Lumalabas ito habang kumakain ako, pag-uwi sa staff house, at kahit sinusubukan kong pumikit. Ang amoy ay hindi na pisikal, kundi simbolo ng isang bagay na nasira, bago pa man ako nasangkot. Pinapakita nito ang pagod na hindi nasusukat ng oras ng trabaho. Naging mas tahimik ako, mas alerto, at mas malamig. Pero doon mismo nabuo ang katatagan. Narealize ko na kapag natinag ako ngayon, mawawala ng saysay ang buong serye ng ebidensya. Bago matapos ang kabanata, nakatanggap ako ng dagdag na kumpirmasyon na nagpasikip sa galaw ng sindikato. Isa-isa, humihigpit ang buhol. Pero kasabay nun, naintindihan ko rin na ang susunod na hakbang ay mag-aanyaya ng bukas na paglaban. Nagtapos ang yugtong ito sa mapait na realisasyon. Hindi laging nagdadala ng ginhawa ang katotohanan. Minsan nagdadala lang ito ng pasanin na kailangang buhatin. Hanggang sa huli, nakatayo ako sa bingit ng huling yugto ng investigasyon. Alam kong anuman ang mangyayari ay mag-iiwan ng pilat hindi lang sa lungsod na ito, kundi pati sa akin. Sa yugtong ito, ang oras ay tila tumatakbo sa paraang hindi normal. Masyadong mabilis para makapag-isip ng malinaw, masyadong mabagal para huminto. Hindi ito nagsimula sa aksyon, kundi sa tahimik at planadong paghahanda. Matapos ang forensic truth na hindi na maitatanggi, ang focus ng investigasyon ay lumipat ng buo sa iisang layunin, operasyon na walang butas. Pinamunuan ko ang maliit na meeting na hindi nakatala sa official agenda. Hindi marami ang tao sa kwarto. Tanging ang mga kailangan lang makaalam.
Bawat mukha ay nagpapakita ng parehong tensyon. Walang pagpapakabayani, walang sobrang sigla. Ang meron lang ay kamalayan na papasukin namin ang gray area. Kung saan ang kaunting pagkakamali ay pwedeng sumira sa buong kaso. Ipinapakita ng kabanatang ito ang kabilang panig ng trabaho ko na bihirang makita. Hindi bilang field investigator, kundi bilang decision maker. Kailangan kong itakda ang oras, iskema, at pagkakasunod-sunod ng aksyon. Ang bahay na dati ay lumabas lang bilang buhol sa mapa, ngayon ay naging main target na. Pero hindi kami pwedeng kumilos agad. Masyadong maraming matang nakatingin, masyadong maraming posibilidad na mag-leak ang impormasyon. Gumugol ako ng maraming oras sa pag-check ng bawat detalye. Daanan papasok, gawin ang mga nakatira sa paligid, oras na pinakamababa ang aktibidad, kahit anong tunog na pwedeng magdulot ng hinala. Lahat ng iyon ay hindi paranoia, kundi pangangailangan. Tumatagal ang sindikatong ito dahil lagi silang nauuna ng isang hakbang sa mga otoridad. Lalong naramdaman ang personal pressure. Halos hindi ako nakikisalamuha sa kahit sino sa labas ng trabaho. Madalang kong gamitin ang cellphone ko maliban sa koordinasyon. Bawat tunog ng notification ay nagpapatigas ng kalamnan ko. Alam kong kapag pumalya ang operasyong ito, wala nang second chance. Tinalakay din sa kabanatang ito ang risikong kailangan kong tanggapin ng mulat. Pumirma ako sa mga dokumento na naglilipat ng responsibilidad direkta sa balikat ko. Kapag may mali, ang pangalan ko ang unang matatala bago ang iba. Nakakapagtaka na ang desisyong iyon ay nagbigay sa akin ng panandaliang katahimikan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang investigasyon, naramdaman kong hawak ko ang kontrol. Bago maggabi, nasa pwesto na ang team. Kahit hindi pa gumagalaw, ang lungsod ng Maynila sa labas ng bintana ay mukhang normal. Nakasindi ang streetlights, dumadaan ang mga sasakyan, bukas pa ang mga tindahan. Ang contrast na iyon ay dumadagan sa dibdib ko. Ang pinakamalalaking krimen ay madalas naglalakad kasabay ng pinakanormal na buhay. Nakatayo ako mag-isa sa workroom, nakatingin sa mapa na ngayon ay halos puno na ng marka. Walang espasyong bakante. Alam na namin ang lahat ng daan. Ang natitira na lang ay buksan ang pinto at tanggapin kung anuman ang nasa likod nito. Nagtapos ang yugtong ito bago magsimula ang aksyon. Walang raid, walang sigawan, tanging mabigat na katahimikan at desisyong hindi na mababawi. Huminga ako ng malalim, napagtanto na ang gabing ito ang magiging hangganan ng Key noon at ngayon. Hindi lang para sa kasong ito, kundi para sa sarili ko rin. Nang mabuksan na sa wakas ang pinto, wala nang puwang para sa ibang interpretasyon. Nagsimula ang yugtong ito nang mabasag ang katahimikan. Hindi dahil sa sigaw o sirena, kundi dahil sa tunog ng bakal na dahan-dahang nagtama, ang susing inikot ng kamay na matagal ng handa. Pumasok kami nang hindi nagmamadali. Bawat hakbang ay inayos para hindi bigyan ng oras ang sinuman na mag-react. Mukhang karaniwan ang bahay sa labas, pero tinatanggihan ng loob ang impresyong iyon. Mas makapal ang dingding kaysa sa mga bahay sa paligid. Madaling linisin ang sahig at ang bentilasyon ay dinisenyo para ilabas ang hangin nang hindi nag-iiwan ng bakas ng amoy na tumatagal. Walang panik, walang matinding perwisyo. Ang katahimikang iyon mismo ang pinakanakakagulo. Nasa pinakahuli ako, sinisigurong bawat kwarto ay nakatala at bawat natagpuan ay dokumentado. Sa unang kwarto, nakita namin ang processing equipment na nagbabalat kayo bilang gamit sa kusina ng bahay. Sa sumunod na kwarto, maayos na nakahanay ang mga freezer. Bawat isa ay may code na hindi tumutukoy sa kahit anong food standard. Walang label ng pangalan, numero at letra lang na malamig tingnan. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa habulan. Ang gulo ay nasa kung ano ang dapat kong makita at tanggapin. Bawat natagpuan ay naglilinaw na ang sindikatong ito ay tumatakbo ng may disiplinang halos klinikal. Hindi sila umaasa sa hayagang karahasan, kundi sa mapanlinlang na kaayusan. Sa isang saradong kwarto, nahanap namin ang pisikal na archives na dati ay hinuhulaan ko lang. Notebook na may maayos na sulat kamay na nagtatala ng pasok at labas ng raw materials, production schedule, at distribution. Lahat ay nakatala ng may katumpakan na nagpasikip sa dibdib ko. Hindi ito trabaho ng taong desperado. Gawa ito ng taong sigurado na hindi siya magagalaw. Natagpuan ang pangunahing suspect sa pinakadulong kwarto, nakaupo sa plastik na upuan na parang naghihintay.
Walang gulat sa mukha, walang paglaban. Tinitigan niya ako ng may blankong tingin na mahirap ipaliwanag. Walang pagsisisi sa tingin na iyon. Tanging kalkulasyon na huminto sa wakas. Binasa ko ang mga karapatan niya sa boses na pinilit kong maging matatag. Bawat salita ay tunog banyaga sa sarili kong tainga. Sa sandaling iyon ko na-realize na ang tunay na climax ay wala sa pag-aresto, kundi sa tahimik na pag-amin na nangyari talaga ang lahat ng ito. Ipinapakita rin ng kabanatang ito ang direktang epekto ng pagkabunyag. Nagsimulang magtrabaho ang forensics team, tinawagan ang piskal, at selyado na ang area. Walang sigaw ng tagumpay. Ang mayroon lang ay tahimik na kaabalahan at mga mukhang tensyonado. Alam naming lahat na ang natuklasan ngayong gabi ay yayanig sa maraming panig. Paglabas ko ng bahay na iyon, iba ang pakiramdam ng hangin sa gabi sa Maynila. Mas malamig, mas mabigat. Nakabukas pa rin ang mga ilaw sa kalsada gaya ng dati. Dumadaan pa rin ang mga sasakyan. Hindi huminto ang mundo kahit kabubukas lang ng katotohanan. Nagtapos ang yugtong ito ng walang emosyonal na panapos. Nakatayo lang ako sandali, nakatingin sa pinto na ngayon ay may police line na. Sa likod nito, ang krimen na matagal na nagtago ay nawalan na ng lugar sa wakas. Pero alam kong hindi pa tapos ang trabaho. Ang pag-aresto ay isang yugto lang. Ang natitira ay ang siguraduhin na lahat ng sangkot ay hindi na muling maglalaho sa dilim. Pagkabukas ng lahat ng pinto, pumasok ang trabaho sa pinakatahimik na yugto. Hindi na nagsasalita ang yugtong ito tungkol sa pagbubunyag, kundi tungkol sa mga naiwan matapos na hindi na maitago ang katotohanan. Walang tensyon sa field, walang secret strategy. Ang meron lang ay konsekwensya. Ang mga sumunod na araw ay puno ng patong-patong na investigasyon. Nakulong na ang pangunahing suspect. Na-freeze ang distribution network at sunod-sunod na pumasok sa listahan ng investigasyon ang iba pang pangalan. Ginugol ko ang malaking bahagi ng oras ko sa paggawa ng sinumpaang salaysay, sinasagot ang parehong tanong sa ibang paraan. Dapat consistent ang bawat detalye. Dapat diretso ang bawat chronology. Ang maliit na pagkakamali ay pwedeng gamitin ngayon para gibain ang buong kaso. Ipinapakita ng kabanatang ito ang kabilang panig ng pagpapatupad ng batas na bihirang ituring na madrama. Walang kamera, walang hiyawan, tanging mesa, upuan, at tunog ng ballpen na patuloy na gumagalaw. Narealize ko na ang panalo sa ganitong kaso ay hindi kailanman pakiramdam panalo. Mas mukha itong pasanin na inilipat mula sa isang balikat papunta sa kabila. Nagsimulang maramdaman ang public pressure nang kumalat ang balita ng pagkabunyag. Nabulabog ang Maynila. Pero ang pagkabulabog na iyon ay hindi kailanman ganap na umabot sa ubod ng problema. Marami ang nag-focus sa sensasyon, kakaunti ang gustong tumingin kung paano lumago ang krimeng ito sa gitna ng pangkalahatang kawalan ng pakialam. Nagbasa ako ng comments, headlines, balita, at opinyon tapos tumigil. May agwat na hindi matatawid sa pagitan ng mga nakatingin mula sa labas at kaming nasa loob. Binuksan ko ulit ang listahan ng mga nawawalang tao na nag-umpisa ng lahat noon. Ngayon, may sagot na ang ilan sa kanila. Kahit hindi ito ang sagot na inaasahan ng kahit sino. Mabagal at maingat ang proseso ng identification. Hindi lahat ng katotohanan ay pwedeng anunsyo ng sabay-sabay. May pamilyang kailangang protektahan. May sugat na hindi pwedeng buksan ng marahas. Naging espasyo rin para sa personal na refleksyon ang kabanatang ito. Narealize ko na hindi ako lumabas sa kasong ito bilang parehong tao. May bahagi sa akin na tumigas, meron ding mas naging marupok. Ang amoy na dati ay nagmumulto sa akin ay kumukupas na ngayon, napalitan ng pagod na malalim pero tapat. Hindi ko pinagsisisihan ang pinili ko, pero hindi ko rin ito dinadakila. Isang hapon, tumayo ako sa labas ng detention center, pinagmamasdan ang makulimlim na langit ng Maynila. Opisyal nang naproseso ang pangunahing suspect. Kumpleto na ang case file at naghihintay na ang paglilitis. Sa batas, halos tapos na ang trabaho ko. Pero bilang tao, alam kong hindi pa talaga tapos ang kwentong ito. Isinasara ng yugtong ito ang kwento gamit ang simple pero mabigat na kamalayan. Ang krimen na ganito kalaki ay hindi lumilitaw mula sa kawalan. Lumalago ito mula sa maliliit na butas na hinayaang nakabukas ng masyadong matagal. Trabaho ko bilang pulis na isara ang butas na iyon hanggat kaya ko. Kahit alam kong hindi lahat ay maisasara ng mahigpit.
Bumalik ako sa routine, sa mga bagong report, sa mga kasong naghihintay ng atensyon. Patuloy na gumagalaw ang lungsod na ito na parang walang nangyari. Pero sa loob ko, may isang kabanata na mananatili magpakailanman. Hindi bilang karangalan, kundi bilang paalala na sa likod ng mga karaniwang bagay, laging may posibilidad ng krimen na naghihintay na mabunyag. At hanggat suot ko ang unipormeng ito, ang pangalan ko ay Efren. Hindi pa talaga tapos ang trabaho ko. Dumating ang yugtong ito hindi bilang karugtong ng pangyayari, kundi bilang alingawngaw. Pagkatapos ng lahat sa legal na paraan, umusad ang oras sa sarili nitong paraan. Walang matigas na linya ng pagtatapos, walang kampana na naghudyat ng pagtatapos ng kaso. Ipinagpatuloy lang ng lungsod ang buhay nito. Samantalang ang ilan sa amin ay dala ang mga labi na hindi kailanman tunay na napag-usapan. Bumalik ako sa tungkulin gaya ng dati. Puno na naman ang mesa ko ng bagong file, bagong report at bagong problema. Wala nang mapa na may mga pulang linya. Wala nang closed-door meetings na nagpapabigat ng hininga. Pero ang katahimikang iyon ay hindi ganap na walang laman. Puno ito ng alaala na paminsan-minsan ay sumusulpot ng hindi inaimbita. Ang kabanatang ito ay hindi nag-aalok ng malaking tunggalian. Sa halip, nagsasalita ito tungkol sa kawalan ng tunggalian, tungkol sa espasyong naiwan pagkatapos ng bagyo. Nagsimula akong ma-realize na pagkatapos mabunyag ang malaking kaso, ang pinakamahirap ay hindi ang paglutas sa krimen, kundi ang mabuhay ng may kaalaman na may ganong krimen at posibleng lumitaw ulit sa ibang anyo. Isang umaga, dumaan ulit ako sa palengke. Nakatayo pa rin ang mga pwesto. Sumisigaw pa rin ang mga tindero para mag-alok ng paninda. May tinda pa ring longganisa. Sa pagkakataong ito, may malinaw na label at medyo mas mahal ang presyo. Bumibili ang mga tao nang hindi iniisip ang nakaraan. Hindi ko sila sinisisi. Hindi lahat ng tao ay kailangang pasanin ang parehong alaala. Huminto ako sandali sa gilid ng kalsada, pinagmasdan ang mga mukha ng nagdaraan. Sa gitna nila, baka may nakasalamuhan na ang sindikatong iyon nang hindi nila alam. Baka may nawalan ng mahal sa buhay at hindi nakakuha ng sagot. Napakaraming kwento ang tinatago ng lungsod na ito para masolusyonan isa-isa. Ang kabanatang ito ay naging espasyo rin para sa mga tanong na walang tiyak na sagot. Talaga bang natigil ng kasong iyon ang parehong gawain o pinilit lang silang magtago ng mas malalim? Sapat na ba ang lakas ng sistema para isara ang butas? O tinapalan lang ito pansamantala? Bilang pulis, ang trabaho ko ay hindi sagutin ang lahat ng iyon, kundi ang maging laging handa. Tumanggap ako ng bagong assignment, kasong ibang-iba. Pero, tuwing nababasa ng initial report, hindi ko na itinuturing na nagkataon lang ang maliliit na bagay. Binago ng karanasan ang pananaw ko. Naging mas mabagal ako sa paghusga, pero mas matalas sa paghihinala. Ang kabanatang ito ay hindi nagtatapos sa malaking konklusyon. Nagtatapos ito sa simpleng kamalayan na ang hustisya ay hindi tuwid na linya mula mali papuntang tama. Ito ay mahabang proseso na binabantayan ng mga karaniwang tao na may limitadong kakayahan at totoong pagod. Paglubog ng araw, naglakad ako palabas ng opisina, nakihalo sa karamihan ng tao sa Maynila. Walang nakakakilala sa akin at ayos lang yun. Ang trabaho ko ay hindi naman naghahangad ng pagkilala. Hanggat nakatayo ang lungsod na ito, kasama ang lahat ng pagkakomplikado nito, alam ko ang isang bagay, hindi pa tapos ang trabaho ko at baka hindi talaga matatapos kailanman. Ako si Efren at hanggat naglalakad ako sa lungsod na ito, patuloy akong makikinig sa maliliit na alingawngaw na madalas baliwalain. Dahil doon karaniwang nagsisimulang tumubo ang krimen. Ang kwentong inilatag sa pamamagitan ng paglalakbay ni Efren ay hindi lang kwentong krimen tungkol sa nakatagong kasamaan, kundi salamin kung paano madalas ipinanganganak ang malaking krimen mula sa mga bagay na itinuturing na maliit, karaniwan, at hindi dapat paghinalaan. Ang pangunahing aral ng kwentong ito ay ang krimen ay hindi laging dumarating na may mabagsik na mukha o brutal na aksyon na agad nakikita. Madalas itong sumisingit sa pamamagitan ng nakasanayan, kapabayaan, at kawalan ng pakialam ng marami. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang sistema, gaano man katibay tingnan, ay laging may butas. Ang butas na iyon ay madalas na hindi ginagamit ng malalakas, kundi ng mga may sapat na pasensya at sapat na lamig para maghintay. Kapag nasanay na ang lipunan na tumingin sa ibang direksyon, natututo ang krimen na mag-adapt.
Lumalago ito hindi dahil walang batas, kundi dahil ang batas ay madalas ituring na problema ng iba. Sa pananaw ni Efren, inaanyayahan ang mambabasa na intindihin na ang pagpapatupad ng hustisya ay hindi isang heroic act na panandalian, kundi serye ng maliliit na desisyon na consistent at madalas ay tahimik. Walang palakpakan sa mga tamang gawa. Walang kasiguraduhan na magbubunga ang pagsisikap. Pero ang moral na idinidiin dito ay dapat pa ring gampanan ang responsibilidad kahit na ang resulta ay hindi nangangako ng papuri o ginhawa. Binibigyang diin din ng kwento ang halaga ng pagiging tao na madalas isinasantabi. Ang mga biktima sa kwentong ito ay hindi sikat, hindi importanteng tao, kundi mga taong ang presensya ay madalas hindi napapansin. Ang malakas na aral ay nagmumula sa mapait na katotohanan na ang sukat ng halaga ng tao ay hindi dapat base sa kung gaano kalakas ang boses niya. Kapag ang isang grupo ay itinuring na hindi mahalaga, nakakahanap ng puwang ang krimen para gawin silang kalakal. May aral din tungkol sa katapangan na hindi romantiko. Ang tapang ni Efren ay hindi tapang na sumasabog, kundi tapang na manatiling matino sa gitna ng pressure, manatiling tapat sa gitna ng tuksong huminto, at manatiling gumagalaw kapag walang tigil ang takot. Pinatutunayan ng kwentong ito na ang tunay na tapang ay madalas na parang mahabang pagod, hindi panandali ang saya. Isa pang aral na lumabas ay ang kahalagahan ng integridad. Sa kwentong ito, ang integridad ay hindi inilarawan bilang perpektong moralidad, kundi bilang katatagan na huwag makipagkompromiso sa kasinungalingan. Kahit na ang kompromiso ay mukhang ligtas at kapakipakinabang. Inilarawan ang integridad bilang mabigat na desisyon na madalas ay kailangang gawin mag-isa. Nagbibigay din ng babala ang kwento tungkol sa panganib ng normalisasyon. Kapag ang isang bagay na mali ay patuloy na hinahayaan, dahan-dahan itong nagiging bagay na itinuturing na normal. Ang prosesong ito ay hindi nangyayari ng biglaan, kundi sa pamamagitan ng paulit-ulit na maliliit na pagpapabaya. Malinaw ang aral, ang pinakamalalaking krimen ay madalas na hindi nagsisimula sa malaking masamang intensyon, kundi sa maliliit na pagdadahilan na hindi kailanman kinuwestiyon. Sa huli, ang aral mula sa kabuuan ng kwento ay paanyaya na manatiling sensitibo. Sensitibo sa mga katiwalian, sensitibo sa pagdurusa na hindi isinisigaw, at sensitibo sa responsibilidad ng bawat individual sa pag-iingat ng sangkatauhan. Ang hustisya ay hindi lang trabaho ng otoridad, kundi resulta ng kolektibong kamalayan na huwag magbulag-bulagan. Hindi nag-aalok ang kwento ng inosenteng pag-asa, kundi ng makatotohanang pag-asa. Na ang krimen ay maaaring hindi kailanman ganap na mawala. Pero laging may puwang para labanan ito ng tao, hanggat may mga taong handang makinig sa maliliit na boses at kumilos bago mahuli ang lahat. Dala ng kwentong ito ang aral na nagpapatunay na ang pinakamapanganib na krimen ay madalas na hindi lumilitaw sa anyong agad na nakakatakot. Sa halip, dumarating ito na may pamilyar na mukha, produktong mukhang normal, at aktibidad na mukhang legal sa ibabaw. Kapag ang isang bagay ay parang masyadong karaniwan para paghinalaan, doon madalas humihina ang pagiging alerto ng tao. Inaanyayahan ng mensaheng ito ang mambabasa na intindihin na ang seguridad na nakatayo sa sapantaha ng walang beripikasyon ay isang anyo ng kapabayaan na mapanganib. Sa pamamagitan ng mga pangyayaring naranasan ni Efren, ipinapahiwatig ang aral na ang katotohanan ay bihirang mabunyag dahil sa swerte. Lumalabas ito dahil sa lakas ng loob na questionin ang maliliit na bagay na itinuturing na walang kwenta, report na hindi tugma, numero ng distribusyon na hindi makatwiran, o kakaibang amoy na binaliwala. Ang lahat ng iyon ay mga senyales na madalas lampasan dahil itinuturing na hindi importante. Malinaw ang aral, ang pagiging metikulosa ay ang unang depensa laban sa organisadong krimen. Binibigyang diin din ng kwento ang epekto sa lipunan ng hindi pagkakapantay-pantay. Ang mga nabubuhay sa gilid ng sistema na walang malinaw na pagkakakilanlan, walang pamilya, walang boses ay nagiging pinakamadaling abusuhin. Ang malakas na aral ay nagmumula sa katotohanan na kapag ang estado at lipunan ay nabigong itala ang pag-iral ng isang tao, itatala ito ng krimen sa sarili nitong paraan. Ang halaga ng pagiging tao ay hindi dapat nakadepende sa estado ng trabaho o pagkilala ng lipunan. Sa kwentong ito, ang batas ay hindi inilarawan bilang perpektong instrumento, kundi bilang proseso na pinatatakbo ng tao na may mga limitasyon. Si Efren ay hindi tauhan na walang takot o pag-aalinlangan.
Siya ay ordinaryong tao na piniling manatili sa tamang landas kahit na ang pressure ay galing sa iba't ibang direksyon. Ang aral na gustong iparating ay ang integridad ay hindi kawalan ng pagkakamali kundi ang katatagan na huwag sumuko sa maling katwiran. Ipinapaalala rin ng kwento na ang normalisasyon ay simula ng pagkasira ng moralidad. Kapag nasanay na ang lipunan sa presyong masyadong mura, lasang kakaiba pero mabili at pinagmulang hindi tinatanong, nagkakaroon ng puwang ang krimen para lumago. Pinatutunayan ng aral na ang pagiging kritikal ay hindi anyo ng sobrang paghihinala, kundi responsibilidad ng lahat sa pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko. May aral din tungkol sa papel ng pananahimik. Ang pananahimik ay hindi laging neutral. Sa maraming sitwasyon, ang pananahimik ay anyo ng hindi direktang pagsang-ayon. Kapag hinayaan ang katiwalian ng walang tanong, kapag ang issue ay itinuring na hindi personal na problema, nakakahanap ang krimen ng proteksyon sa lipunan. Inaanyayahan ng kwento ang mambabasa na intindihin na ang lakas ng loob na magsalita ay hindi laging nangangahulugan ng malaking komprontasyon, kundi kahandaang mag-report, magtala at hindi magbaliwala. Ang iba pang aral ay may kinalaman sa tiwala. Ang tiwala ng publiko ay napakarupok na yaman. Kapag nasira, malawak at matagal ang epekto. Ipinapakita ng kwento na ang paglabag sa tiwala ng lipunan ay hindi lang krimen sa batas, kundi krimen din sa moralidad na nag-iiwan ng trauma sa marami. Kaya naman, ang transparency at pagbabantay ay hindi hadlang kundi pangangailangan. Sa huli, ang aral mula sa kwentong ito ay paanyaya na manatiling makatao sa gitna ng komplikadong sistema. Ang hustisya ay hindi laging dumarating ng mabilis. Pero kailangan ito ng mga taong handang maglakad ng mabagal, metikuloso at tapat. Hanggat may individual na gustong magmalasakit sa maliliit na detalye at pagdurusang hindi nakikita, laging may pag-asa na mapigilan ang mga katulad na krimen. Hindi nagtatapos ang kwento sa paniniwalang magiging ganap na ligtas ang mundo, kundi sa paniniwala na ang pagiging alerto, empatya, at kolektibong responsibilidad ay ang pinakamakatotohanang pundasyon para mapanatili ang sangkatauhan para hindi ito gumuho ng tahimik. Pinatutunayan ng aral mula sa kwentong ito na ang krimen ay hindi laging tumutubo mula sa malaking masamang intensyon, kundi sa maliliit na kapabayaan na hinayaang maulit. Kapag nasanay ang lipunan na tumanggap ng bagay ng walang tanong, natututo ang krimen na magbalat kayo. Nakikiayon ito sa nakasanayan, sinasamantala ang pangangailangan, at nagtatago sa likod ng araw-araw na routine. Ipinapaalala ng kwento na ang pagiging alerto ay hindi sobrang paghihinala, kundi anyo ng pagmamalasakit sa kaligtasan ng lahat. Sa pananaw ni Efren, naiparating ang aral na ang moral na responsibilidad ay madalas na nauna bago ang legal na responsibilidad. Hindi lahat ng mali ay direktang lumalabag sa batas. Pero, bawat pagpapabaya sa katiwalian ay maliit na hakbang patungo sa mas malaking pinsala. Ang aral ay may mahalagang papel ang konsensya sa pagpapanatili ng hangganan ng tama at mali. Kahit na hindi pa ito naaabot ng nakasulat na batas. Tinuturo din ng kwento na ang halaga ng tao ay hindi dapat itakda ng kanyang katayuan sa sistema. Ang mga hindi nakatala, hindi kilala, at hindi ipinaglalaban ay tao pa rin ng buo. Kapag ang isang grupo ay itinuring na hindi nakikita, nakakahanap ng butas ang krimen para burahin sila ng walang bakas. Ang aral na ito ay nagiging babala na ang sangkatauhan ay gumuguho, hindi dahil sa kalupitan lang, kundi dahil sa pagpapabaya na tumatagal ng mahaba. Sa paglalakbay ni Efren, na ilalarawan na ang hustisya ay hindi konsepto na malinis at simple. Puno ito ng pressure, dilema, at personal na risiko. Ang aral na lumalabas ay ang pagpapatupad ng hustisya ay nangangahulugan ng kahandaang pasanin ang mga konsekwensya na hindi laging patas para sa sarili. Pero doon mismo naroon ang kahulugan ng serbisyo, sa kahandaang manatiling nakatayo sa tamang landas kahit walang kasiguraduhan ng perpektong resulta. Tinututukan ng kwento ang panganib kapag ang pangangailangang ekonomikal ang nagiging dahilan ng pagbibigay katwiran. Ang murang presyo at madaling access ay madalas na nagpapapuro sa mga kritikal na tanong. Pinatutunayan ng aral na ang kaginhawahang nakuha sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng etika ay laging maniningil ng mas mahal na kabayaran sa huli. Ang tinipid ngayon ay pwedeng maging moral na sakuna bukas. Mayroon ding aral tungkol sa marupok na tiwala ng publiko. Kapag naramdaman ng lipunan na tinraidor sila, hindi madaling gumaling ang sugat.
Sinasabi ng kwento na ang tiwala ay hindi lang resulta ng pangako, kundi bunga ng transparency, pagbabantay at tapang na aminin ang pagkakamali. Kung wala iyon, ang relasyon ng lipunan at sistema ay patuloy na kakulayan ng paghihinala. Isa pang malakas na aral ay tungkol sa tahimik na katapangan. Hindi inilarawan si Efren bilang malaking bayani, kundi individual na piniling huwag magbulag-bulagan. Ang tapang sa kwentong ito ay hindi laging mukhang heroiko, kundi consistent. Naroon ito sa maliliit na desisyon na mag-imbestiga pa, magtala ng mas maingat, at huwag sumuko kapag parang wala ng daan. Inaanyayahan din ng kwento ang mambabasa na pagnilayan ang papel ng bawat individual sa kadena ng responsibilidad sa lipunan. Bihirang tumayo mag-isa ang malaking krimen. Sinusuportahan ito ng pagpapabaya, sinadyang kawalan ng alam at kawalan ng pakialam. Malinaw ang aral. Bawat tao ay may papel kahit gaano kaliit sa pagpigil o pagpapahintulot na lumago ang krimen. Sa huli, ang aral mula sa kwentong ito ay paalala na ang sangkatauhan ay dapat ingatan ng aktibo. Hindi ito nananatili dahil lang sa mabuting intensyon, kundi dahil sa totoong gawa, pagiging alerto at empatya. Hanggat may taong handang magtanong, magmalasakit, at kumilos bago mahuli ang lahat, hindi kailanman ganap na mananalo ang krimen. Ang kwentong ito ay hindi lang kwento ng krimen tungkol sa isang raid, kundi babala kung paano madalas tumubo ang pinakanakakakilabot na krimen sa lugar na pinakahindi paghihinalaan. Hindi ito laging dumarating na may karahasang nakikita, kundi nagtatago sa likod ng routine, pang-araw-araw na pangangailangan, at ugali ng lipunan na bihirang questionin. Kapag ang isang bagay ay parang masyadong karaniwan, masyadong mura, o masyadong madaling tanggapin, doon dahan-dahang humihina ang pagiging alerto. Pinatutunayan ng kwento na ang malaking krimen ay halos hindi tumatayo ng mag-isa. Lumalago ito dahil sa maliliit na pagpapabaya na nangyayari ng paulit-ulit. Dahil sa tanong na hindi kailanman itinanong, dahil sa katiwali ang itinuring na hindi personal na problema. Kapag tumigil magtanong ang lipunan, natututo ang krimen na mag-adapt at magbalat kayo. Naghihintay hanggang ang kapabayaan ay maging ligtas na lugar para sa kanya. Sa pamamagitan ng paglalakbay ni Efren, ipinapaalala sa atin na ang moral na responsibilidad ay madalas na nauna bago kumilos ang batas. Hindi lahat ng mali ay direktang nakatala bilang paglabag. Pero bawat kawalan ng pakialam ay maliit na hakbang patungo sa mas malaking pinsala. Ang integridad sa kwentong ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tapang na manatiling tapat, metikuloso, at mapagmalasakit kahit walang garantiya ng resulta o papuri. Sinasaling din ng kwento ang pinakamarupok na panig ng sangkatauhan. Ang mga biktimang sangkot ay hindi malalaking tao, kundi yung mga madalas na binabaliwala ng sistema. Ang malakas na aral ay nagmumula sa katotohanan na kapag ang tao ay itinuring na hindi nakikita, nakakahanap ng butas ang krimen para burahin sila ng walang bakas. Ang halaga ng tao ay hindi kailanman dapat itakda ng estado, datos, o kung gaano kalakas naririnig ang boses niya. Ipinapaalala ng kwento ang panganib ng normalisasyon. Ang murang presyo, madaling access, at kawalan ng pakialam ay pwedeng maging pinto ng krimen na mas malalim pa. Ang kaginhawahang nakuha ng walang tanong na etikal ay maniningil ng mas mahal na presyo sa huli. Ang binaliwala ngayon ay pwedeng maging sugat ng lipunan sa hinaharap. May aral din tungkol sa pananahimik. Ang pananahimik ay hindi laging neutral. Sa maraming kaso, ang pananahimik ay anyo ng pagsang-ayon na hindi namamalayan. Kapag hinayaan ang katiwalian, kapag ang hinala ay nilunok ng pag-aalinlangan, nakakakuha ang krimen ng pinaka-epektibong proteksyon. Ang ugaling walang pakialam. Inaanyayahan tayo ng kwento na intindihin na ang pagmamalasakit ay hindi laging nangangahulugan ng malaking aksyon, kundi tapang na magtanong, mag-report, at huwag magbulag-bulagan. Ang tiwala ng publiko ay nagiging mahalagang tema sa mensaheng ito. Kapag na-traidor, mahirap nang ibalik ang tiwala. Kaya naman ang transparency, pagbabantay, at tapang na aminin ang pagkakamali ay hindi hadlang, kundi pundasyon. Kung wala iyon, ang lipunan at sistema ay mananatili sa distansya ng hinala na mapanganib. Sa huli, ang mensahe ng kwentong ito ay paanyaya na manatiling makatao sa gitna ng komplikadong mundo. Ang hustisya ay maaaring hindi laging dumating ng mabilis o perpekto, pero kailangan nito ng mga taong handang maglakad ng mabagal, alerto sa maliliit na detalye, at may pakialam sa pagdurusang madalas hindi naririnig.
Hindi ipinapangako ng kwento ang mundong ganap na ligtas. Ngunit pinatutunayan nito ang isang mahalagang bagay. Hanggat may mga individual na gustong magtanong, magmalasakit, at kumilos bago mahuli ang lahat, may pagkakataon pa ring mabuhay ang sangkatauhan. At doon nagsisimula ang tunay na laban sa krimen.